So, chapter 4, relations. Start tayo sa Cartesian product. So, review lang natin. Yung form ng Cartesian product. So, kunyari, meron kayong, wait lang, check ko lang yung screen. Ayan, okay. Visible naman. So, kunyari, meron kayong A. Then, may subset kayo ng A sub 1, A sub 2, then kung saan mag-e-end. So, nilagay ko lang dito, A sub K. Then, meron kayong another for B. So, mga subset is itong nasa loob. So, may B sub 1, B sub 2, then B sub M. Ang gagawin nyo is, i-multiply nyo lang, di ba? Wait lang. So, distribute nyo muna. So, A, B, plus A sub 1, to to B sub 2. So, una, type natin. So, ito yung una. So, first is si A sub 1, then B sub 1. Then, balik tayo ulit kay A sub 1. So, A sub 1, then si B sub 2 naman. Second ko. Tapos, next is si A sub 1, distribute natin kay B sub M. So, ito yung pang third. Third. Yan. Ngayon, since ito yung first pattern, ngayon, ang gagawin natin is si A sub 2 naman. So, i-multiply natin si A sub 8, A sub 2, tapos si B sub 1. Then, yung second is si A sub 2, then B sub 2. Then, third is A sub 2, then si B sub M. So, ito yung na-distribute na natin or na-multiply na natin yung A sub 2 dito sa B sub 1 hanggang B sub M. Ngayon, next is si A sub K. So, A sub K, i-distribute natin siya kay B sub 1. Then, next is A sub K. I-ano natin siya kay B sub 2. Then, next is A sub K. Then, si B sub M. So, ayan yung method ng pag-multiply. Kung makikita natin, ito yung first, kasi nalagay naman na natin. So, siya yung first. Yung pag-distribute natin kay A sub 1, papunta sa B sub 1, B sub 2, then B sub M. Kaya, yun yun. So, ito, next naman, di ba, natapos na natin to, si A sub 1. Si A sub 2 naman, yung i-distribute natin kay B sub 1, B sub 2, and B sub M. So, kaya siya yung pangalawa dito. Then last, since meron pa tayo ditong A sub K, i-distribute natin to ulit to B sub 1, B sub 2, then B sub M. So, yan. Ito yun. So, A sub K kay B sub 1, si A sub K kay B sub 2, then A sub K kay B sub M. So, Cartesian product defines the product set or yung set ng lahat ng ordered arrangement ng mga elements na meron tayo sa isang set. So, ayan yung review for Cartesian product. So, na-introduce naman natin sa chapter 1 and chapter 3. Bale, inulit ko lang. Then, para makita nyo yung visual representation kung paano nyo ba mamumultiply yung Cartesian product. Kunyari, meron tayong A at saka B with these values. So, ngayon, punta na tayo sa pinaka-start ng chapter 4, which is si binary relation. So, pag sinabi nating binary relation, siya yung A and B ng dalawang set. So, si set 1 is si A, then si set 2 is for B. So, A binary relation from A to B. So, yung relation nilang dalawa
is yung magiging subset ng Cartesian product. So, um, again, pag nag-Cartesian product tayo, tulad dito sa review, so iisa-isahin natin. So, kunyari, meron tayong R, then yung subset niya is A times B. So, meaning, si R natin, yung set ng ordered pairs niya is manggagaling kay A at saka kay B. Wherein yung A is element ng A natin, then si B, lahat ng element ni B. So, kapag gumamit tayo ng notation, um, ganito yung magiging solution natin. So, meron tayo dito example. So, ang value ng set A is A, B, C. While ang value ni B, ni set B is 1, 2, and 3. So, ang tanong na una is, kapag ba yung R daw ba na merong A1, B2, C2 is relation from A to B? So, ang sagot natin dito is yes. So, bakit naging yes yung sagot natin? Since um, ang value ni set A is A, B, C, and the value ni B is 1, 2, 3, um, dito sa mga nakaparenthesis, makikita natin yung values ni A for A, B, C. Then, ang values ni B is for 1, 2, 2. Kaya, relation pa rin sila. So, ngayon, next question naman. If Q is equals to 1A and 2B, relation ba silang dalawa? So, for this one naman, since hindi nasabi yung both values ni A and B, ang meron lang is yung sabi na 1 and 2, so kulang si 3. Then, ang meron lang naman sa set A dito is yung AB, so kulang din si C. So, hindi sila relation kasi um, hindi nabanggit yung lahat ng nandun sa loob ng set. What if naman ito, P is equals to AA, BC, and BA? So, ang tinatanong kasi dito, kung yung relation between A and A. So, for this one, kahit wala na tayong ilagay na value for B, since ang kailangan lang natin makita is lahat ng values ni A. So, nandito naman. So, may AA, may BC, may BA. So, kaya ang sagot natin kung relation ba yung A to A is yes, since nabanggit naman natin lahat ng value. Punta tayo ngayon sa pag-represent natin sa binary relation. So, ay, wait lang. So, dito, meron tayong example. So, define muna natin yung binary relation. So, we can graphically represent binary relation R as follow. So, if yung set A natin, R to B, to set B, then ang idodraw natin is yung arrow from A to B. So, ibig sabihin yung R na to is, ibig sabihin niya is 2. So, T, O. So, A to B. Anuhin ko pala to dito. Then, since yung value is puro A, which is yung A, B, C, are all equal. Kaya naman to naging no, since incomplete yung value ni set A and set B. Yan. Para pag nag-review, yan na yung file this one. So, balik na tayo. So, sa example, let A
B equals to 0, 1, 2. Then si B daw is yung U and V. Tapos yung R natin is, since distribute natin, kasi A to B, so A to B. So, para makuha yung R, di-distribute natin. So, 0, 0, then U, 0, then V. Tapos, 1, V, then 2, U. So, ayan yung nakalagay for value of R. So, kapag ka si R is subset ng A times B, so gagamit tayo ng Cartesian product. Sabihin, ipapag-connect-connect natin. So, kung ito, si 2, si 2 ay nagmula sa value ng set A. Si 0, nagmula rin sa value ng set A. Then si 1, same, nagmula sa value ng set A. Ngayon, si U at V, alam natin na nanggaling to pareho kay B. Yan. Now, makikita natin yung relation ng pag-represent natin dito sa binary R using the ordered pairs or yung markings natin. So, naka-arrow tayo dito. So, for 2 and 0, both ay for U ng nasa set B. While si 0 and 1 is pareho nasa letter B for set B pa rin. Ito. Kaya, mapapansin natin, ito yung markings. Ngayon, another example, kapag ka meron tayong set A with the value of 0, 1, 2, then set B with the value of U and B, then R with the value of 0, U, 0V, 1V, and 2U, pwede din natin siyang gawa ng table. So, first, yung value ni R muna, ilagay natin. So, 0, 1, 2. Then, maglalagay tayo ng X dun sa U and 0. Then, maglalagay tayo ng X ulit dito for 0 and V. Since sa R, yun yung mga values niya. Meron tayo, sulat natin. So, dito sa una, meron tayong 0 and U. Then, meron din tayong 0 and V. Tapos, 0 and U. Yan. Ngayon, sa pangalawa, anong value ni R? So, ngayon, meron tayo ditong value niya is 1, then V. Dito naman, sa 2, occupy niya is yung 2 and U. Yan. O, pwede rin ganito. Diba, since yung X is equals to 1, while yung kapag blanco or walang laman, is equals to 0. So, 0, 1, 2. So, ito yung may mga value ng X. Tapos, ito is yung blank kanina dito, which is 0. Kaya, same lang yung magiging output. So, 0. Yung different approach lang to.
Pero same lang yung magiging sagot. Kung saan mas hindi kayo malilito. So, pag sinolve nyo naman to, ayan, tulad nito, basta pag nakalagay dito na blank or walang x, ibig sabihin zero yung value. Ayan, kaya blank is equals to zero. While kapag may x, 1 yung value nun. 2, 2. Yan. So, pareho yan. Kung table na to, any method will do naman. So, pwede kayong gumamit ng i-x nyo lang yung may value, or pwede kayong gumamit ng binary, which is 1 kapag may value, then 0 pag walang value. Pagka naman nandito sa relations and function, meron kasi tayong relations na nagre-represent ng one-to-many relationship between yung element ni A and B. So, ito yung visual representation yan. So, ibig sabihin, kapag one-to-many, um, si A, pwede niyang i-represent si number 1 and si number 2 and si number 3. So, ibig sabihin, one-to-many since yung sa set A, kaya niya magkaroon ng relationship sa elements or for the elements ng B, which is 1, 2, and 3. While si B, kaya niya naman karoon ng relationship kay 2 and 3. So, 1 to many, di ba? Pag 2 or more, na-considered um, many na. So, for this one, ano yung difference nila? Since yung kanina is one to many relationship, ito naman is yung relationship niya for function A to B. So, meaning, mag-a-assign lang siya. So, A to B, i-assign niya lang yung element doon sa set A. Yun natin ang label. Set A. This one is set B. Para hindi kayo malilito, set A. Then, this one, set B. So, dapat dito, exactly one element from B lang. So, hindi siya pwede mag more than one. Kaya, sa set A, one element ng B lang siya nakakonect. Sa set A ulit, one element lang ng B nakakonect. Ito tayo sa relations on a set. So, relation on the set A is yung relation from A itself. So, meaning, yung relation niya sa sarili niyang set. So, kunyari, meron tayong um, set A is equals to 1, 2, 3, 4, and yung R subdiv, which is yung AB, i-divide natin. So, para makuha natin yan, sinasabi dito, A relation to itself. So, kung meron kang set A equals to set A. So, ganyan. So, para makuha natin yung R sub div, ang gagawin natin, since set A is equals to 1, 2, 3, 4, para makuha tong R sub div, nahin natin yung ganun. Nahin natin yung pag-distribute. So, kung dalawang beses daw ng set A ang gagawin, so magkakaroon tayo ng A, 2, ay sorry, hindi pantay. So, 1, 3, then 1, 4. Para mas magigets ninyo,
So, ito, since meron tayong A is equals to 1, then 1, distribute natin yung 1 sa 2, then yung partition product ko, distribute natin yung 1 sa 3, then distribute natin yung 1 sa 4. Tapos, ngayon, i-drawing natin, so, switch 2, sa Excel lang kasi, so, tip 2, punta kay 2, then, tapos, 3, ulit natin ng color, so, si 3, pupunta kay 3, then, pupunta kay 4. Ay, sorry, si 4 pala, pupunta kay 4 na lang. Ito na siya. Ulit ko yung nakikita. So, yung 2, again, yung 2, papunta kay 2, 2, papunta kay 2. Tapos, meron pa siya ulit isa kasi divisible siya by 4, di ba? So, 2, papunta kay 4. Tapos, si 3, 3 divisible by 3. So, 3 lang siya. Last is yung 4. So, natin. So, 4, 4. Yan. So, ito yung magiging table niya. So, mayroon tayong RDIV 1, 2, 3, 4. So, sa 1, dito papasok si 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. So, ano, it's 15. So, 1, 1, so yun. 1, 2, 1, 3, then 1, 4. So, for 2 naman, since meron tayo ditong um, 2 multiplied by 2, then 2 so 4 naman. Kaya ito yun yung value niya. May 2, 2, and 2, 4. So, for 3 naman, ay, meron lang tayong isa. So, 3 times 3, or 3 and 3. Plus, is 4. Or, yeah. Meron naman tayo ditong isa ulit. So, 4 at 4 na pagsasama natin. Yan. Yan yung magiging table niya. So, ito yung solution. Si set A is equals to set A. So, yan. Ito yung solution natin. Then, ito yung table. Ngayon, lahat, di ba sabi natin kanina, lahat ng value na walang nakalagay is 0. Ito natin ng red. So, 0, then 0, then 0, 0, 0, 0, yan. Then, ito, 0 ulit. Tapos, ito, 0. Then, last, 0. So, yan yung table natin. And, solve na natin siya ng step by step. So, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 0 dito. So, for 3, 3 by 3 is 1, 0, 1, 0. Then, 1, 1, 0, 1. Another example. So, let A, 1, 2, 3, 4.
Then, i-define natin yung um, A daw is not a element of B if and only if yung A is not equal to B. So, para makuha natin yung value na to, gawa tayo ng table ulit. So, ang table natin ay TR na may 1, 2, 3, and 4. Then, meron ulit dito 1, 2, 3, and 4. Unahin natin. So, since hindi pwede si 1 times 1, so 0 yung ilalagay natin. So, 0 dito. So, 1, 1, 2, then 1, 3, then 1, 4. So, ito yan. So, 1 punta kay 2, 1 papunta kay 3, and 1 papunta kay 4. So, 1 papunta kay 4. Yan. Ngayon, punta tayo kay 2. So, ito meron tayong 2 papunta kay 1. Then, 2 papunta kay 3. 2 papunta kay 4. Kasi may rule dito na A is not equal to B if and only if yung A is not equal to B. Ibig sabihin, kapag hindi sila equal, then 0. So, ito, 0 ulit ito, yung sa 2. 2 at 2, yan. Then the rest is 1. So, punta na tayo kay 3. Yun kay 3. So, distribute natin 3. Pwede siya kay 3, 1, 3, 2, and 3, 4. So, dito naman, yan yung mga pwede sa kanya. So, kasi bawal maging equal. So, ibig sabihin, bawal maging 1, 1, kaya naging 0 yung sa 1 at 1. Ngayon, dito naman, bawal maging 2, 2. So, naging 0 yung between 2 and 2. Kaya may 0. So, ito, 3, 3. So, bawal yon. Kaya, ang nakalagay dito is 0. Then, pag 4, 4, bawal yung 4, 4. So, nakalagay is 0. Then, the rest ng condition is 1. Kaya, ang itsura na lang, wait lang, sige. Kaya, ang itsura is 4, pwede siya kay 1, 4, pwede siya kay 2, 4, pwede siya kay 3. Pero pag 4 at 4, bawal. So, pag 1, 1, 1, so 0, kasi itself eh. Then, 2, and 2 is equals to 0. Then, dito naman, 3, and 3 is equals to 0 ulit. That is 4, 4 and 4 is equals to 0. Yan. So, ganyan yung pagsusolve natin dito. Kasi hindi daw pwedeng maging equal. Kaya kung mapapansin natin, 0, 0, 0, 0 to 11 to mga to. So, paano naman kapag kayong number of binary relations on a set A natin, wherein si A natin, yung cardinality ng A is equals to N, then yung uh, N natin is naka-raise to 2 pa. So, solve natin. So, if A is equals to N, yung cardinality ng Cartesian product natin would be doble ni cardinality of A. That's why magkakaroon tayo ng A multiplied by A is equals to N raised to 2 or
Pwede rin mm, wait lang, yung sa subset. So, partition product, na diretso na natin. Since alam natin na naka-raise to 2, ibig sabihin, A times A, Cartesian product. So, another then is yung element. So, 2 raised to K or 2 raised to A. Pwede rin yung number ng subset for Cartesian product, which is yung 2 raised to cardinality ng A times A. So, yan yung mga pwede nating gawin in terms of binary relation. Pero for ano lang naman, kahit ang tatandaan nyo na lang is ito, yung 2 raised to n squared. Meron tayo ditong definition for A and B kapag ka yung binary relation. So, yan, katulad nung kanina, Cartesian product yung gagawin. So, ito, x to y and y to x. Kasi, um, kapag ka 2, isang arrow lang. Pag both may arrow, ibig sabihin, pag multiply sila, pareho. So, ito example. Let A be 1 and 2. So, pag minultiply natin, di ba, sa Cartesian product, pag minultiply natin yung A times A, magiging 1 at 2 lang yung value, di ba? 1, distribute mo kay 1. 1, distribute mo kay 2. Then, 2, distribute mo kay 1. Then, 2, distribute mo kay 2. So, kumbaga, ito yung makukuha kasi 1, 1, multiply mo siya lahat sa 1, so 1 to siya. Ngayon, time to 1 and 2. So, ito, yun natin do. That's why, makuha natin yung sagot na ito since 1 times 1, 1 times 2, then 2 times 2, then 1 times 2. So, ayan, nakuha na natin. Kaya natin nakuha yan since 1 times 1, dapat pala, hindi natin siya dito para, kaya natin nakuha itong value is 1 times 1, then 1 times 2. Ngayon, next is, di ba, nasa 2 na tayo. So, 2 times, then 2 times 2. Yan. List all the possible relation subset of A sub A. Sorry, A times A. So, mga possible subset, ililist natin lahat. So, meron tayong 2 raised to 4. So, meaning, pag kinalyo natin, is equals to 16 yun. So, ito yung subset 1, yung 1, 1, 1. Subset 2 is 1, 2. Then, subset 3 is 2, 1. The subset 4 is 3, 2. Kaya, nakuha natin is 2 raised to 4 is equals to 16. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2. So, distribute. So, 1, 1 kay 2, 2, si 1, 1 kay 2, 1, si 1, 1 kay 2, 2. So, lagyan natin ng arrow. Ito, dito, kay, dito pala, 1, 1 kay 1, 2. Then,
1, 1 kay 2, 1. Then, another is 1, 1 kay 2, 2. Kaya nagkaroon tayo ng 1, 1. That's 1, 2. 1, 1, 1, 2. 1, 1, 2, 2. So, yan na yun. Then, ngayon, dito naman is 2, 1 na. So, 2, 1 na yung i-distribute. 2, 1 papunta kay papunta ka, ay, so, diba, 1, 2, papunta kay 2, 1. Then, si 1, 2, papunta kay 2, 2. Si 1, 2, papunta kay 2, 2. Then, 2, 1. So, 2, 1, papunta naman siya kay 2, 2. So, next is si 1, 2, papunta kay 2, 1. So, 1, 2 na to ulit. So, si 1, 2, papunta kay 2, 2. Yeah. Si 2, 1, pumunta kay 2, 2. Ang ano naman, pangatlo is, luha na sila. So, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Then, ito naging 2, 2. Ito naging 2, 2. And 2, 2. Kaya, ma-reach na natin ulit yung value na 1, 1, 1, 2, 2, 1. Then, 2, 2. Kaya, nagkaroon tayo ng formula na 2 raised to 4 natin. So, is equals to 16. So, 16, um, 16 possible relation. So, ang bilang dito is 4 since 1, 2, 3, 4. So, ang bilang dito is 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, is 4, 1, 2, 3, 4. Ito 1 ulit kasi as 1 lang to. So, 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1, 16. So, 2 raised to 4 is equals to 16. So, yan. Properties ng relation. So, ito, another example lang na R sub D reflexive. So, meron tayong 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3, then 4, 4. So, ang tanong dito is kung equal ba siya dun sa element ng set A natin. So, assuming kung yung A natin is meron siyang mga values ng 1, 2, 3, and 4. So, ang sagot natin, yes, since nandito naman yung value ng 1, ang value ng 2, value ng 3, and value ng 4 na nakapaloob sa element ng set A. So, yun yun. Kaya yes, yung sagot natin. Ngayon, ito naman, so page 64, page 64 tayo. Dito, um, R sub div equals dun sa AB. So, ibig sabihin yung value is same lang since AB is equal dito sa R sub div natin. So, ang value, excuse me, is yung 1, 2, 3, 4. Kaya nagkaroon tayo ng 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Then, ito, 2, 2, 2, 4, 3, 3, then 4, 4. Yung nasa page, wait lang ha. So, yung nasa page, ano natin, eto, yun mismo yung sagot. So, di ba, na-solve natin ito kanina. So, yun mismo yung sagot dito sa page 64. Yan. Kaya natin nakuha. So, ang tanong kasi, kung, ano yun? So, ang tanong, paano kapag equal daw? So, pag equal, i-distribute natin siya using dun sa yung table natin. So, R table, R,
Then, ito, value ni 1. Balikan natin. So, value ni 1, value ni 2, value ni 3, then value ni 4. Kasi dito, value ni 1 ulit, value ni 2 naman dito, value ni 3, then value ni 4. So, meron tayong mga 0. Since doon sa explanation natin kanina, nakuha natin yung mga 0 na yan. So, next, pagka yung if and only if meron siyang um, one line in every position on main diagonal. Kaya ito yung naging formula natin. So, 1, 1, 2, 2, 3, 3, then 4, 4. Di ba may tinatawag tayong reflexive relation and irreflexive relation? So, kapag ka meron tayong reflexive, yung value is yung A element ng R for every element. So, to make it simple, yung mga value ng A is element ng set A. And meron silang connection or relation. Ito, example number 2, relation R sub 1 on A. So, ang value ng A, ulitin natin, 1, 2, 3, and 4. So, ang tanong dito is R sub 1 na may value ng 1, 2, 2, 2, 3, 3 is reflexive. So, yung sagot is hindi since um, dapat itong 1, 2, i-highlight natin. Itong 1, 2 should be 1, 1 para maging reflexive since dapat siya ay 1, 1. So, since siya ay naging 1, 2, hindi na reflexive yung buong statement natin for this one. Kaya ang mapapansin natin, di ba, ito, repeating. So, 2, 2, 3, 3, while ito, hindi reflexive since 1, 2 yung nakalagay. Dapat 1, 1. So, ito yung reflexive. Yung A relation on R sa set A natin is called irreflexive. So, yung mga not element ng R na nakapaloob sa set A. So, ngayon, i-assume natin. For example number 1, i-assume natin kung ang value ng set A is 1, 2, 3, 4, ang tanong is R irreflexive. So, yung answer dito is yes, since ang tanong naman dito kasi sa kanya, kapag ka hindi lang equal. So, ibig sabihin, um, since wala naman yung value ni 1, 1, 2, 2, 3, 3, and 4, 4, dito sa mga um, value na nakapaloob, ibig sabihin, um, yung answer is yes. Kaya, yung 1, 1, 2, 2, 3, 3, and 4, 4 is not element ng R. So, ito yung detailed solution. Kapag yung A natin is equals to 1, 2, 3, and 4, then hindi daw dapat siya equal sa B if and only if yung A is hindi rin equal sa B. So, dito, yung MR natin, meron siyang 0 sa every position ng main diagonal. So, yun yung pattern niya. Which is yung sa 1, 1, yung sa 2, 2, yung sa 3, 3, and 4, 4. So, lagay natin yung R. Then, ilagay natin dito yung
value ni 1, value ni 1, value ni 2, value ni 3, and 4. Then multiply natin sa taas. 1, 2, 3, 3, then 4. So, yan. Since hindi daw pwedeng mag-equal, meaning bawal ang value na 1, 1. Kaya, 1, 1 is equals to 0. Then, 2, 2 is equals to 0. 2, 2 is equals to 0. Then, 3, 3 is equals to 0. Then, 4, 4 is equals to 0. So, yan. So, example number 2 for a reflexive relation, R sub 1 on A. So, ang value is 1, 2, 3, 4. Dito naman, is R fun irreflexive? So, ang sagot natin is no. Taga lang. Sagot natin dito is no. Kasi, yung irreflexive, um, dapat 1, 2, 1, 3, 1, 4. Pero, since meron tayo ditong value na nagre-repeat, which is 2, 2, and 3, 3, naging reflexive siya. Kasi nauulit. Pag hindi naulit, irreflexive. Ito naman, tinatanong kung symmetric. Sa example na to, tinatanong niya kung symmetric ba yung R sub div natin. Same, same lang naman yung nakapaloob na elements or yung ating mga subset. Then, hindi siya symmetric kasi meron siyang value ng 1, 2, pero wala siyang value ng 2, 1. So, kulang siya ng value ng 2, 1. 2, 1. Diba? 1, 1, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4. So, kasi wala yung 2, 1. Kahit na merong 1, 2, if wala yung 2, 1, hindi pa rin siya magiging symmetric. Kasi si 1, 1, um, symmetric siya kay 2, 2. Si 1, 2, symmetric siya kay 1, 3, and 1, 4. Then, si 2, 1, symmetric dapat yung 1, 2 doon. Kaso wala siya. So, yun. Next is si 2, 4 sa 2, 2. Si 3, 3 at 3, si 3, 3 and 4, 4. Ayan. Okay lang yan. So, symmetric naman. Kulang lang talaga siya ng 2, 1. Kaya naging not symmetric. So, ito, other properties. I-identify nyo lang kung symmetric or not symmetric. Dito, kompleto na siya. So, nandito na nandito na si 2, 1 and si ito, 1, 2. So, symmetric na siya kasi equal na sila lahat. So, walang kulang na value. So, paano ba natin ma-solve kapag symmetric yung relation? So, kapag R is not equal to B, if and only if yung A is not equal to B. So, ang ibig sabihin nito, kapag isa-solve natin siya or iti-table natin, dapat, hindi na natin yung
Then, ilagay natin yung value ng set A, which is 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, ilagay. 1, 2, 3, then 4. So, di ba malalaman natin na symmetric relation kapag ka 1, 1, 2, 2, 3, 3, or 4, 4. Since hindi nga naman binanggit dito, yung relation is equal since meron if and only if not equal yung A and B. Yun lang yung magiging mga 1. Then kapag ka-equal yung A and B na value, kunyari yung 1, 1, o equal yung A at B. Si 2, 2 equal yung A at B. Si 3, 3 equal yung A at B. Then si 4, 4 equal yung A at B. Then tsaka magsi-zero yung condition sa table natin. So, kapag hindi naman sila equal, tsaka magwa-1. Kaya 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Yung table natin. So, ito, another example lang naman to ng symmetric relation. Example number 3, if R sub fun on A, so values A, in A is 1, 2, 3, 4. So, pwede siya maging 1, 2, 2, 2, 3, 3 daw. Pero, kung mapapansin nyo, meron ditong isang mali. Since symmetric dapat. So, kailangan meron tayong value for 2, 1. Eh, 1, 2 lang yung meron. So, kumbaga, mali siya or 2 lang siya. Kaya, ang sagot pa din natin dito is no kasi dapat for 1, 2, meron siyang 2, 1 na value. For functions versus relation. So, function and relation. Pag sinabi natin function, yung y is equals to x, x raised to 2 niya is pag ganito yung visual representation. Pero, hindi niya kaya yung y na dadaan sa parehong positive and negative x lang. So, kaya, naka-x siya. Pero pagka sinabi nating relation, parehong magiging, pareho niyang i-apply to. So, kung merong pa y, merong pa x. So, for this one, si function natin, ito, si function natin, mas maliit siya kumpara sa sakop ni relation. So, si function, sa sakop niya is itong mga nasa loob ng pink lang. While si relation, yung sakop niya is yung less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, and etc. Kaya, mas malaki yung sakop niya. So, kahit dito sa visual representation natin, since pag si function, sa iisa lang siya dadaan. So, um, dadaan lang siya sa x or sa y. While si relation, pareho niyang madadaanan yung x and y natin. Sana yung wait lang. Lapit, okay. So, dito sa inverse of relation. So, ito, may visual representation tayo. So, si M1, M2, M3, M4. So, for male yan, yung letter M is for male. While si female, F yung value. So, sa female, meron tayong F1 to 5. Dito, mapapansin natin na si M2 connected siya sa female 1, 2, and 4. So, lagyan natin. M2, M2 is equals to F1, 2, and F1, F1.
F1, F2, and F4. While si M1, 0. Si M3, 0 din. Ngayon, si M4, connected lang siya kay M4, it's connected lang kay F4. So, ayan, yung dito naman, meron tayong apat na male, then may lima tayong female. So, for this one, si F1, F1, connected siya kay male 2. Si F2 naman, F2, connected si F2 kay M2. Tapos, si F4, connected siya kay F4, connected siya kay M2. Then, si M4, connected siya kay M2 ulit. Ay, kay M4. M4 and M2. So, kay male 2 and male 4 connected siya. So, the rest, 0 yung F3, 0. Then, F5, 0. So, yan. So, yung inverse relation. So, problem natin, ito na yung problem natin, for inverse of finite relation, kapag yung value ng set A is equals to 2, 3, 4, and for B is 2, 6, 8, yung R natin is A to B. So, lahat ng A and B is ika-Cartesian product natin. So, yung solution natin is, since theta times natin sila sa isa't isa, so 2 times 2, wait lang, 2 times 2, then 2 times 6, 2 times 8, since may pareho silang 2. Ngayon, si 3, 3 times 6, doon lang siya sa 3 times 6. Si 4, na siya kapareho, so 4 times 8. Yun yung kapag ka R to, yung R is equals to A to B. While kapag ka R raised to negative 1, kabaliktaran naman yung mangyayari. So, yung B natin, set A, mababaliktad. Ngayon, yung 2 sa B, siya naman yung i-multiply sa 2. Then, si 6 naman, mag-multiply naman siya sa 6, 3, then, um, next is si, wait lang, 6, 3, multiply siya, then 2, 6, or 6, 2. So, dito pala manggagaling sa B, sorry. So, 6, 2, and 6, 3, di ba? Ngayon, 8 naman. So, si 8, mamumultiply natin siya sa 2. So, 8, 2, and 8, 4. Para makuha natin yung multiple ng element from R and R raised to negative 1. So, kung papasin nyo, nakabaliktad lang kapag ka naka-raise to negative 1, nabaliktad lang yung pag-multiply ng partition plane. Ngayon, sa product pala natin. Ito yun, oh. So, inverse of infinite relation. So, ang tanong dito, bakit daw si R raised to negative 1 is hindi function? Since, kung mapapasin natin, si R to negative 1 is hindi siya naging function kasi nandun lang siya sa isang side, which is yung sa X and sa
y netong part na to. So, binaliktad kasi siya ng r natin. Kaya hindi siya considered as function sa Cartesian plane. So, yun yung pinaka explanation kung bakit hindi siya function. So, ito yung relation kapag ka sa set. So, kung yung set A natin may value ng 3, 4, 5, 6, 7, 8, i-define natin yung relation between dun sa value ng A natin. So, si 3, then si 4, 5, tapos si 6, 7, 8. So, alternate yung paglalagay sa pagka-drawing natin dito. So, pag naglagay tayo ng 3 dito, maglalagay tayo ng 4 sa kabila. So, pag nandito yung 5, nandito yung 6. Pag nandito yung 7, nandito yung 8. Para madrawing natin ng maayos yung graph ng R. So, ito, ganun din yun. So, nauna lang si 2 kasi sa reflexivity. Then, sa symmetry, si 4 papuntang 7. Dito sa condition. Tapos dito sa transitivity, so 3, 6, 9. So, lahat ng divisible by 3, is pagsasamahin daw. So, 3, 6, and 9. So, ito ulit yung sa symmetric ng pattern natin. So, kung set A natin is 0, 1, 2, and 3, nagkakaroon tayo ng um, re- reflexive and symmetry, pero hindi siya magiging transitive. Since sa pattern na to, hindi natin magagawa yung transitive. While sa reflectivity, so meron tayong 2. Sa symmetric, meron tayong 3, 0, 1. So, last example is kapag ka yung value ng set A is 0, 1, 2, 3, then yung R natin is 0, 1, then 2, 3. Ang tanong kung reflexive, symmetric, or transitive. Hindi siya naging reflexive since dapat 0, 0 para maging reflexive kasi nauulit, di ba? So, pag symmetric naman, sorry. So, 0 to 1. So, ito, consider dapat siya sa symmetric. Kapag 0 to 1, dapat may 1, 0. So, not reflexive. Ang example ng not reflexive is yung 0. Wait lang. Ay, ang hirap magsulat. So, dito, makukonsider siya kapag reflexive siya, magiging 0. 0. While sa non-symmetric, dapat 1, 0 yung value niya. So, naging transitive lang siya since tawag dito, um, 0 to 1 and 2 to 3 is yung pattern nag-a-apply ng XY transitive. Kaya siya lang yung nakasatisfy dun sa condition. So, ayun, doon nag-end yung chapter 4 natin. Bale, wait lang. I-stop ko lang yung recording.